Teaching demonstration. In Teach Phil. 2. Magandang umaga mga bata. Ako nga pala si Binibining Desiree J. Negrano. Pwede niyo akong tawaging Binibining Des. At ako ang iyong magiging guro sa asignaturang Filipino sa ika-6 na baitang. Magandang umaga din po, Binibining Des. Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo, pakipulot muna ang mga basurang nasa ilalim ninyong mga upuan. Magbibilang ako ng 5, dapat natapon nyo na ang mga basurang inyong napulot. 1, 2, 3, 4, 5. Magaling mga bata. Ngayon, maaari na kayong umupo. Pwede ko bang malaman kung sino ang liban sa ating klase ngayong araw? Wala po, Binibini. Magaling! Bago tayo magsimula sa ating diskusyon ngayong araw, meron muna ako dito mga alituntunin na dapat nating tandaan at sundin sa loob ng aking klase. Una, makinig sa guro. Kapag ang guro ay nagsasalita sa harap, ang gagawin niyo lamang ay makinig. Pangalawa, umupo ng maayos. Dapat umupo kayo ng maayos at makinig kayo sa guro. At ang pangatlo, itaas ang kamay kung nais niyong sumagot o pumunta sa banyo. Kaya ba nating sundin ang mga alintuntunin sa loob ng klase mga bata? Opo, Binibini. Magaling! Mga bata, meron ako dito mga talasalitaan. Halina't ating basahin. Basahin mga bata. Opinyon. Tama! Ang opinyon ay isang sariling pananaw o palagay ng isang tao na hindi laging base sa katotohanan. Ang opinyon ay isang madamdaming pahayag patungkol sa isang sitwasyon o issue. Susunod mga bata ay pakibasa. Balita. Balita. Ang balita ay isang ulat tungkol sa mga bagong pangyayari na mahalaga o kawili-wiling malaman ng mga tao. Kasunod, pakibasa mga bata. Issue. Ang issue ay isang paksa o suliraning kailangang bigyang pansin o pag-usapan. At ang pang-apat ay pakibasa. Pagsusuri. Pagsusuri. Ang pagsusuri ay isang proseso ng pag-aanalisa upang maintindihan at mabigyang linaw ang isang bagay. At ang panghuling ating talasalitaan, pakibasa mga bata. Saloobin. Saloobin. Ang saloobin ay ang panloob na damdamin o pananaw ng isang tao tungkol sa isang bagay, tao o sitwasyon. Okay mga bata, sino sa inyo dito ang nakakaalala kung ano ang ating tinalakay noong nakaraang pagpupulong? Ako po, Binibini. Okay, Charlene. Dialekto. Tama. Ang dialekto ay isang uri ng wika na ginagamit sa isang partikular na lugar o tao. Magbigay ng mga halimbawa ng dialekto sa Luzon. Sa Luzon po, Binibini, ay meron tayong tinatawag na Tagalog sa Metro Maynila at Bicolano naman po sa Bicol. Tama. Ngayon, magbigay ng halimbawa ng dialekto sa Visayas. Charlene. Sa Visayas, meron po tayong dialekto sa Cebuano at Waray. Tama. Ano naman ang halimbawa sa Mindanao? Sa Mindanao po ay meron silang dialekto na tinatawag na Tausog sa Basilan at Chabacano naman sa Zamboanga. Tama. Ngayon, nakita ko ng lubos yung nauunawaan ng ating nakaraang pagpupulong. Meron ako ditong isang kwento o balitang babasahin, kaya halina't sabayan niyo ko.
inyo ko mga bata. Baitang anim na mag-aaral, pinarangalan ni Luis N. Franco. Basa mga bata. Pinarangalan Ang isang mag-aaral na baitang anim ng Santa Elena Elementary School. Matapos nitong sagipin ang dalawang batang nalulunod sa bayan ng Santa Elena. Kilala ang mag-aaral na si Rodolfo Robio, 12 taong gulang, at nakatira sa Bantiang Santa Elena, Quezon, at nag-iisang anak ni Ginoo at Ginang Mario Robio. Ayon kay Robio, naliligo siya sa ilog nang biglang lumakas ang agos at nakita niya ang mga biktima na nahihirapang lumangoy kaya tinulungan niya ito. Nauunawaan niyo ba ang tungkol sa inyong binasa mga bata? Opo. Ano ang inyong reaksyon matapos mong pakinggan o basahin ang balita? Ikaw ba ay namangha sa ginawa ni Rodolfo? Opo. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Rodolfo, tutulungan mo ba ang dalawang bata na muntikan ng malunod? Bakit? Charlene? Opo. Tutulungan ko po ang dalawang batang nalulunod. Paano kung hindi ka marunong lumangoy? Ano ang iyong gagawin? Magtatawag po ako ng taong marunong lumangoy o mas nakakatanda sa akin. Tama. Dapat lamang na magtawag tayo na mas nakakatanda sa atin upang tulungan ang dalawang batang muntikan ng malunod. Base sa inyong nabasang talasalitan kanina at ngayon naman sa ating balita, ano sa tingin ninyo ang ating bagong paksang tatalakayin? Balita po, Binibini. Ano pa? Issue po. Ano pa? Opinyon? Tingnan natin mga bata kung tama ang inyong hula. Pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa napakinggang balita, issue o usapan. Pero bago natin simulan ang ating bagong paksang tatalakayin, basahin muna natin ang mga layunin. Sa loob ng isang oras, sa tulong ng Visual Aid, ang mag-aaral sa grade 6 ay inaasahang nakakukuha ng 75 hagdang katumpakan. Una, nakapagsusuri ng mga balita, issue o usapan sa kritikal na pananaw. Pangalawa, Nakapagpapahayag ng saloobin na may pag-iingat at pag-uunawa sa iba. Nakapagsusulat ng Sariling salaysay tungkol sa napakinggang balita. Ang ating bagong paksang tatalakayin ay patungkol sa pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa napakinggang balita, issue o usapan. Basahin mga bata. Ang opinyon ay mga impormasyon na batay sa saloobin at damdamin ng tao. Nag-iiba ang mga ito sa magkakaibang pinagmumulan ng impormasyon at hindi maaaring mapatunayan kung totoo o hindi. Sino sa inyo ang makapagbibigay ng sariling opinasyon sa opinyon? Charlene. Para sa akin, ang opinyon ay isang madamdaming pahayag patungkol sa isyu o sitwasyon. Ano ang inyong opinyon sa ating nabasang kwento kanina? Para sa akin po, dapat lamang po nabigyang halaga ang ginawang kabayanihan ni Rodolfo sa pagligtas sa dalawang batang nalulunod. Tama, yan ay iyong sariling opinyon. Punta naman tayo sa reaksyon pakibasa mga bata. Ang reaksyon ay damdaming nagpapakita ng pagsasang-ayon, pagsalungat, pagkatuwa o pagkadismaya sa mga balita, isyu o usapan.
Halimbawa kanina sa balitang ating binasa, namangha ako sa ginawang pagsagip ni Rodolfo sa dalawang bata. Ang salitang namangha ay iyong reaksyon base sa ginawa ni Rodolfo sa pagligtas sa dalawang bata. Dahil lubos nyo nang nauunawaan ang paksang ating tinalakay, meron ako dito mga gawain na pasasagutan. Sa ating unang gawain, opinyon mo, ipahayag mo. Basahin muna natin ang panuto. Ipahayag ang opinyon o reaksyon sa isyu. Isulat ang sagot sa kwaderno. Kunin ang inyong mga kwaderno at sagutan ang isyu. Pagpapadala ng module sa mga bata sa kanilang tahanan. Okay mga bata, meron lamang kayong 5 minuto upang tapusin ang gawain 1. 3 minuto mga bata. Tapos na ba kayo mga bata? Opo. Pakipasa ang inyong mga kwaderno sa harap. Para sa inyong pangalawang gawain, basahin muna ang balita at kasunod nito ay sagutan ang mga tanong. Basahin muna ang panuto mga bata. Basahin at unawain mo ang balita. Pagkatapos ay sagutan ang kasunod na mga tanong. Basahin ng maayos ang balita, pagkatapos nito ay sagutan ang kasunod ng mga tanong. Basahin ng mabuti ang balita mga bata. Basahin muna natin ang balita mga bata. Tatlong nanay wagi bilang super nanay ng taon ni Luis N. Franco. Idiniklarang Super nanay ang tatlong ina dahil sa kanilang kontribusyon na kanilang pamilya at barangay sa Torrio, San Jose, Batangas kahapon. Kinilala ang mga nanay na sina Maria Fuentes Rosarita Young at Dolores Ibot nung mapagtapos nila ang lahat ng kanilang mga anak sa kolehiyo at makatulong bilang membro ng Volunteer Contra Disaster sa kanilang barangay. Dagdag pa, champion din ang tatlo sa gulayan ng barangay tuon sa backyard gardening na isinulong ng barangay council. Ayon Ayon kay kay Juan Mario San Juan, alkalde ng bayan, silang tatlo ay hindi lamang naging huwaran sa kanilang pamilya, kundi naging magandang halimbawa para sa lahat. Natuwa ako sa mabuting halimbawang ipinakita ng mga super nanay natin. Dagdag pa ni Juan San Juan, samantala, bawat isa ay nakatanggap ng tropeo, medalyang ginto at 10,000 piso. Base sa inyong nabasang balita, sagutan ang mga sumusunod na tanong. Kunin ang inyong mga papel
kayong 3 minuto sa pagsagot. Pakisagutan na ang mga tanong, mga bata. Tapos na, mga bata? Opo. Pakipasa ang inyong mga papel sa harap. Tingnan natin, mga bata, kung tama ang inyong mga sagot. Basahin. Kung ikaw ay isa sa mga pinarangalan, ano ang iyong magiging reaksyon tungkol dito? Ano ba ang iyong magiging reaksyon? A. Magiging malungkot pa kayo? B. Wala Wala na akong akong pakialam sa ibang nanalo. Ganyan ba kayo? Hindi po. C. Masaya ako dahil sa natanggap na parangal? Or D. Galit ako dahil kasama ko sa nabigyan ng parangal ang aking kaaway? Si po. C. Dapat Masaya. ako dahil sa natanggap na parangal. Tama. Pangalawa, Ano ang isa sa mga programang sinusuportahan ng Barangay Council sa payan ng mga super nanay? A. Disaster management. B. Youth sports program. C. Backyard gardening. Or D. Tree planting program. Ano sa tingin nyo ang tamang sagot, mga bata? Si po. Tama. Backyard gardening. Pangatlo, Ano ang natanggap ng mga super nanay bilang gantimpala? A. Isang plaque ng pagkilala at 5,000 piso. B. Sertipiko At at tropeo. C. Tropeo, medalyang ginto at 10,000 piso. Or D. Salapi lamang. Ano sa Si tingin po. nyo? C. Tama. Pang-apat, Ano ang isa sa mga kontribusyon ng mga super nanay sa kanilang barangay? A. Pagtuturo sa mga bata. B. Pagtatanim ng gulayan Ng barangay? C. Pagbuo Pagbuo ng isang negosyo. Or D. Pagbibigay ng mga libreng pagkain. B po. B. Pakibasa ulit. Pagtatanim sa Sa gulayan ng barangay. Tama. At ang panghuli, Sino ang itinanghal na super nanay ng taon? sino nga ba? Si Honorable Mario San Juan? Hindi. Si Luis N. Franco ba? Hindi po. Si Maria Fuentes, Rosarita Young at Dolores Ibut ba? Or Maria Fuentes, Rosalinda Young at Dolores Ibut? Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Si po. Tama, si Maria Fuentes, Rosarita Rosarita Young at Dolores Ibut. Tama. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili, mga bata. Para sa ating huling aktibidad, kunin ang inyong kwaderno at magsulat ng sariling sanaysay tungkol sa napakinggang balita, issue o usapan. Meron lamang kayong 5 minuto, mga bata, para sagutan ang ating panghuling aktibidad.
Tapos na kayo mga bata? Opo. Tapos na? Opo. Ngayon, pakipasa ang inyong mga papel sa harap. Dahil tapos na kayo sa ating panghuling aktibidad, kunin ang inyong mga kwaderno at isulat ang ating takdang aralin. Basahin natin ang panuto para sa ating takdang aralin. Maghanap ng isang balita, Isyo o usapang nagpapanahon mula sa pahayagang radyo, telebisyon o internet. Siguraduhin na iintindihan mo ang mga pangunahing detalye ng balita o isyo upang makabuo ng makabuluhang opinyon o reaksyon. Tapos na ba kayong magsulat mga bata? Opo! Magaling. Pakiligpit ang inyong mga kwaderno. Ngayon, balikan muna natin ang mga layunin kung nakamit na natin ang ating kung nakamit ba natin ang mga layunin. Mag-thumbs up kung nakamit natin ang mga layunin at mag-thumbs side naman kung hindi. Sa loob ng isang oras, sa tulong ng Visual Aid, ang mag-aaral sa Grade 6 ay inaasahang nakakukuha ng 75 bandang katumpakan. Nakapagsusuri ng mga balita, issue o usapan sa kritikal na pananaw. Nakuha ba natin, nakamit ba natin mga bata? Okay, magaling. Nakapagpapahayag ng saloobin na may pag-iingat at pag-unawa sa iba. Nakamit ba natin? Tama. Okay, magaling. Panghuli, nakapagsusulat ng sariling salaysay tungkol sa napakinggang balita. Nakamit ba natin ang panghuling mga layunin, mga bata? Opo! Okay, magaling. Ngayon, magsitayo ang lahat para sa panalangin. Magsitayo na ang lahat, mga bata. Okay, mamaya na to. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Paalam at maraming salamat sa lahat, mga bata. Paalam at salamat po, Binibining Des.